Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa labis na pag-iisip. Opo mga kapatid, ang tinatawag sa English na overthinking o labis na pag-iisip ay kailangan bigyan talaga ng lunas bilang isa sa mga mananampalataya sa Islam. Kasi nga ito ay paulit-ulit na pag-iisip sa mga problema, mga pangamba, o ano namang mga bagay kung saan wala namang katiyakan na mangyari. Kaya po, nagdudulot lamang ito ng pagkabalisa o kaya pagkapagod ng isip at problema sa lahat, nawawala po ang kapayapaan sa ating mga puso. Kaya sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinuturuan talaga po tayo, pinapatnubayan po tayo sa matuwid na landas, na inuutusan po tayo na gumawa lamang ng kabutihan para po hindi lumabis ang iyong pag-iisip. Kung anong mga inutos ng Allah, gawin mo. Kung anong mga pinagbawal ng Allah, layuan mo po. Kaya, alhamdulillah mga kapatid, meron ngang hadith si Prophet Muhammad SAW na inulat ni Ali radhiyallahu anhu na dati kami sa libing sa Baqi al-Gharqad at saka dumating sa amin ang mensahero sallallahu alaihi wasallam at saka umupo. Kaya't napaupo na rin kami sa kanyang gilid at meron siyang tungkod. Yumuko siya at saka gumuhit sa lupa gamit ang tungkod at pagkatapos ay nagsabi, "Wala sa sinuman sa inyo walang sarili na may buhay maliban na itinalaga na ng Allah ang kanyang lugar sa paraiso at impyerno at maliban na itinalaga na magdadalamhati o magiging masaya." Kaya sinabi ng lalaki, "O mensahero ng Allah, hindi ba kami mananatili sa itinakda na lang na sa amin at iiwan ang mga gawain?" Kanyang sinabi, "Ang sino mang mapapabilang sa may-ari ng kaligayahan ay tutungo sa gawain ng may-ari ng kaligayahan, at ang sino mang mapapabilang sa may-ari ng pagdadalamhati ay tutungo sa gawain ng may-ari ng pagdadalamhati." At saka kanyang sinabi, "Gumawa kayo sapagkat lahat ay ipinadali. Kaya ang may-ari ng kaligayahan ay padadaliin sa kanila ang gawain ng may-ari ng kaligayahan, at ang may-ari ng pagdadalamhati ay padadaliin sa kanya ang gawain ng may-ari ng pagdadalamhati." At pagkatapos binasa, "At ang sino mang nagbigay at natakot at naniwala sa kagandahan ng paggantimpala, kung gayon ay padadaliin namin sa kanya ang magaan, at ang sino mang nagdamot at nag-isip na walang pangailangan at pinabulaanan niya ang kagandahan ng gantimpala, kung gayon ay padadaliin namin sa kanya ang mahirap." Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Itong sa sinabi ng Allah, sinabi dito ng hadith mga kapatid, na meron pang nabanggit na talata, nakakuha talaga tayo ng aral dito. Lahat po ng bagay ay pinadali na ng Allah. Kaya kung maglabis ka pa sa pag-iisip, ay talagang mapapahamak ka. Kasi nga, ang utos sa atin gumawa ng mga bagay kung saan ikakalugod ng Allah.
Ha? Kaya sa pag-iisip ng sobra-sobra, lalo na hindi ka naman tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya hindi ka man lang nagtanong-tanong sa mga maalam, ay talagang masasakit lang ang iyong ulo. Kaya, alhamdulillah, ginawang madali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga may-ari ng kaligayahan. Ibig sabihin, mga gumagawa ng kabutihan, ang mga may-ari ng paraiso, ang mga taga-paraiso, pinadali ang mga gawain nila. At ang kanilang mga ginagawa ay papunta talaga sa may-ari ng kaligayahan. Ganon na ganon, mga kapatid. Kasi nga, nakaka-stress ang mga bagay kung saan pinipilit mong unawain. Napakalinaw na nga, tapos pipilitin mo pang isip mo na lubos mo maunawaan. Subhanallah. Hindi ganun ang katuruan ng Islam. Alhamdulillah, ang turo ng Islam ay napakalinaw. Ang turo ng Islam ay kayang unawain kaagad. Pero kung pipilitin mo pa uunawain na hindi naman saklaw ng iyong kakayahan, ay talagang ma-stress ka. Alam mo, kapag ma-stress ka, kapatid, ay nakakasira po yan ng memorya. Lalo na ang atensyon mo. O kaya, paggawa mo ng mga desisyon, sasakit ang ulo mo. Pati nga ang mga tensyon sa kalamnan, maaapektuhan pa. Ha? Kaya mag-ingat, mga kapatid. Minsan nga, hindi ka pa matutunawan. Kasi wala kang ganang kumain. Yun ang mga masasamang epekto yan sa sobrang pag-iisip. Kaya kung pagbasta mo may mga sakit na ESD, mga autism syndrome disorder, inuuntog nilang kanilang mga ulo sa pader. Kasi nga, ganun na ganun ang mga sakit na may mga ESD. Disorder to eh. Hindi nila kayang stress ng sobrang pag-iisip. Nakakaramdam lang yan sila ng labis na ingay, takot, o kaya na-overload lang kanilang pag-iisip, inuuntog nila kanilang mga ulo. Kaya sana huwag tayong umabot sa ganong sakit. Kaya po ang Islam, inaanyayahan po tayo na magiging mapanatag. Na huwag kang sobrang mag-isip. Kung wala namang kabuluhan, huwag mong bigyan talaga ng diin yan. Lalo na ang mga, kaya merong ang hadith si Prophet Muhammad sallam, napakagandang ditong hadith na ito. Sabi dito, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, darating si Satanas sa isa sa inyo at saka sasabihin, sino po ang lumikha nito? Sino po ang lumikha nito? Hanggang sa kanyang sasabihin, sino ang lumikha sa iyong Panginoon? Kaya kapag umabot dito, kung gayon ay magpakup-kup kaagad sa Allah at tumigil doon. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Tingnan nyo, tumigil doon. Huwag ka nang sumobra. Kasi hindi yan sinabi sa atin eh. At ang alam naman natin, ang utos ng Allah, sinabi ng Allah, siyang awwalul wala akhir. Siya ang una at ang katapusan. Kaya mga ganun, magpakup-kup ka na lang kay Allah. Paghawakan mo ang kanyang sinabi. Pumigil ka dyan. Kasi sobrang tingnan nyo sa sobrang pag-iisip, nagiging ateista ang tao. O kaya ang iba hindi man ateista pero gumawa ng mga kwento na kung saan nagiging akida na mali pa. Subhanallah. Bunga yan ng sobrang pag-iisip sa walang kabuluhan. Kaya kung wala kang alam, mas mainam huminto ka na. Lalo na sa mga akida. Ang akida po, hindi pwede dyan tinatawag sa Arabic na mag-ijtihad. Walang ijtihad yan, tawfiki tawag dyan. O tawqif, ibig sabihin,
tumigil ka, kung ano lang sinabi, doon lang tayo kukuha ng kaalaman. Kung sumobra ka dyan, tutungo ka lang sa kufur o sa pagtatakwil o kaya sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, alhamdulillah sa mga ganitong mga usapin. Tingnan nyo, alam nyo, ang ating kaisipan o ating pag-iisip ay mayroong hangganan dyan. Lalo ng utak natin. Kapag ang utak natin nakakaramdam ng sobrang pag-iisip, hihingi yan tulong sa puso. At ang puso, subhanallah, makakaramdam ka ng stress. Ang puso, magano yan siya, magtitibog ng maraming pagtibok. Kasi nga, gusto niya dadalhan ka ng maraming dugo. Dadalhan ka ng sustansya. Kasi ano ng utak mo eh. Gusto mag-isip ng mag-isip. At ang ating mga ibang mga parte ng katawan, magbibigay po yan ng adrenaline. Alam naman natin mga ganitong mga kasi naano ka na eh. Gusto mo mag-isip na mag-isip hanggang wala ka ng ganang kumain. Kasi nga, puno po ng pampasigla ang katawan mo tapos kakain ka. Kaya, ang pakiramdam mo yan sa state na yan, hindi kanya papakainin. Kasi ayaw niyan lagyan ka ng pampasigla. Tapos na may mga ka na pampasigla ka na may mga tinatawag tayong adrenaline. Kaya nakakatakot mga kapatid. Kaya alam na alam po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng hindi natin matarok ay normal lang yan. Kasi nga, mayroong kahinaan ang ating mga utak. Kaya may mga nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na malalaman mo rin pagkatapos ng ibang panahon. Kasi nga, sa panahon na yun, hindi pa nila matarok. Pero pagdating ng ibang sibilisasyon, kasi na-discover nila kaunti-unti ang mga kagamitan, yun, matarok na nila. Kasi ganun ang hindi mo pwede malaman kaagad yan. Kahit nga kaluluwa, nabanggit sa Quran, sabi ng Allah, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sinabi ng Allah, at nagtatanong sila sa iyo hinggil sa kaluluwa. Sabihin mo na ang kaluluwa ay mula sa utos ng aking Panginoon at hindi kayo nabigyan ng kaalaman bukod sa kakaunti. Tingnan niyo, kakaunti lang ang binigay ng Allah sa atin. Kaya napakalinaw po yan mga kapatid. Kaya ang tao dapat isipin niya lagi yan. Lalo na ang pag-iisip natin merong hangganan. Kaya ang sobrang pag-alala sa mga hinaharap, yun din isa sa mga pinakamatinding pag-iisip na lumalabis ang karamihan sa atin. Sa sobrang pangarap, wala lang problema mangarap ka. Pero dapat huwag kang lumabis. Ang iba kasi sobrang pangarap nila, iniisip na nila ang kanilang future, gusto nila, may mga health insurance sila, may education insurance sila, may insured ang buhay nila, life insurance. Wala na problema yan Pero huwag kang lumabis kapatid. Kasi kung lumabis ka po dyan, talagang mapapahamak ka. Tingnan nyo, mag-ipapa-insured mong buhay mo. Kailangan magbayad, tapos ginagamit sa riba. Yun, paglalapis na yun kung ganun ang pag-iisip mo, maapakan mo batas ng Allah. Wala namang problema kung mag-life insurance ka, basta ginagamit lang ang pera sa halal. Hindi ginagamit sa pagre-riba. Naudzubillah. Kaya tapos, ang buhay po natin, lalo ng ating kinabukasan, ay hawak yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ipaubaya mo na lang kay Allah yan. Katulad ng nabanggit sa Quran, sabi ng Allah, Inna Allaha indahu ilmus sa'ah
wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayhi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sinabi ng Allah, katotohanan, nasa kay Allah ang kaalaman ng oras at nagpapadala siya ng malalakas na ulan at nakakaalam sa anumang nasa loob ng mga sinapupunan at walang nakakabatid sa sinuman kung ano ang natatamo nito kinabukasan at wala ring nakakabatid sa sinuman kung saang lupain man siya mamamatay. Tunay nang na si Allah ang maalam na marunong. Kaya napakalinaw talaga dito pagkasabi ng alam. Hawak po niya yan. Ipaubaya mo na lang yan. Kung ano pa, tanggapin mo anong itinakda ng Allah. Lalo na iniisip mong, ayaw ko mamatay, subhanallah. Ang iba, maraming ganun eh. Kaya, sa pag-iisip nila, naano sila, na-stress lang sila. Kaya kawawa talaga ang mga hindi nagabayan sa katuruan ng Islam. Kasi nga, ang utak nila, parang pigang-piga na talaga sa sobrang pag-iisip. Kung ito pa, isa sa mga ibang pangyayari rin mga kapatid, sa sobrang pag-iisip, lumabis sila. Takot sa opinion ng ibang tao. Itong na sa panahon natin, alam natin si Allah subhanahu wa ta'ala, pinaubaya mo na kay Allah, pero iba, takot pa rin sa opinion ng ibang tao. Lahat ginagalaw niya, iniisip niya ang mga tao, lahat ng hindi ganun. Kasi kung ganun ang pag-iisip mo, ay talagang sasakit talagang ulo mo. Hindi naman tayo lumalabas para makontrol mong sasabihin ng ibang tao. Basta gumagawa ka ng mabuti, gumagawa ka para ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, wag kang matakot sa opinion ng ibang tao. Meron ngang may mga kwento nga kung saan lahat ng galaw ng tao, merong opinion ang tao. Ganun ang tao ganun tayo Lahat ng galaw natin may masabi ang iba. Pero kung tayo hindi natatakot ng sisi ng sino mang kritiko hinggil kay Allah, ay yun ang tama. Huwag kang matakot sa sisi ng mga sino mang kritiko. Basta hinggil kay Allah. Patuloy mo yan, kapatid. Napakagandang gawain po yan kasi nga ikaw ay Muslim, ikaw ay mayroong paninindigan, ikaw nakinig at sumunod sa mga utos lang ng Allah. Kaya ganun na ganun. Kapag kaya sa Islam, tinuturuan po tayo ng istiqama o paninindigan o katatagan para po bahala ang sabihin ng iba dyan. Sisihin man tayo, walang problema. Kaya safe na safe ang ating utak Hindi tayo ma-stress. Alam mo, mag-stress ka, tataas lang dugo mo dyan Kasi nga, sinasabi ko kanina, kailangan ng sustansya ang ating utak. Kaya kawawang utak mo. Kaya bakit kailangan pa yun ng mga ganitong mga sustansya? Kaya kumalma ka lang. Huwag lumabis ang iyong pag-iisip. Kaya wag mong kulangan ang pagtitiwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin mo magtawakkul tayo. Lalo na sa mga kinabukasan natin. Mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Sinabi ng Allah, at bibiyayaan na hindi niya inaasahan. At ang sino mang nagtitiwala sa Allah, kung gayon siya ay sapat na sa kanya, katotohanan si Allah ang tagapagpaabot ng kanyang kautusan, sadyang ginawan ng Allah para sa lahat ng bagay ang pagtatakda. Allahu Akbar, tingnan nyo. Napakaganda. Ang sino mang nagtitiwala sa Allah ay sapat na sa kanya si Allah. Ganun na ganun ang pag-iisip natin.
Lahat, kapag umapak ka, palabas ng iyong pamamahay, magtiwala ka kay Allah. Pauwi ka sa iyong bahay, magtiwala ka sa Allah. Para kumalmang iyong pag-iisip at hindi ka talaga lalabis. Tingnan yung iba, paggising pa lang, stress na kaagad. Kasi wala silang pagtitiwala sa Allah. Nagtitiwala lang sila sa kanilang mga sariling talento, sariling kayamanan, sariling discarding. Ganun sila magtiwala. Tayo hindi ganun. Ang ating tiwala kay Allah. Sa Diyos ang awa at sa tao ang gawa. Ganun ang pag-iisip natin, mga kapatid. Kaya hindi po tayo napuno ng pagsisisi sa ating mga sarili, mga nakaraan natin. Hindi tayo nagpapadala. Kasi kapag nagpapadala po tayo, ay talagang mapapahamak ka, kapatid. Merong nga hadith dito na inulat ni Omar bin Saad bin Abu Waqqas na ayon sa kanyang ama, radiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam na mangha ako sa isang mananampalataya. Kung may magandang dumating sa kanya, pinuri niya ang Allah at nagpasalamat. At kung may dumating naman ang kalamidad, pinuri rin niya si Allah at nagtiis. Kaya ang mananampalataya ay ginagatimpalaan sa lahat ng kanyang kalagayan kahit na piraso ng pagkain na inilalagay niya sa bibig ng kanyang asawa. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya napakaganda, mga kapatid. Itong hadith na kailangan natin, pasalamatan mo lang si Allah. Allahu Akbar. Sa pagpupuri at mayroong pagpapasalamat, gumagaan talagang yung kalooban. Hindi ka na-stress. Kahit anong problema dumarating sa buhay mo, tanggap mo kaagad. Iniisip mo na lang, ito gagawin ko para kay Allah. Kailangan ko magtiis. Kaya pati yung propeta Muhammad na namamangha talaga sa ating kalagayan. At walang makagagawa yan, kapatid, maliban sa mga pananampalataya sa Islam. Kaya alhamdulillah sa mga utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanya mga payo, lalo na sinabi niya dito, halakal mutanatti'un. Sinabi dito, kapahamakan sa mga mapagpalalim. Tingnan niyo, mapagpalalim ka, mag-iisip ka, sobra-sobra, yun. Papahamak ka lang. Kaya nabanggit ito sa hadith. Napakalinaw. Sinabi mismo ng propeta ng 3 beses to sa Muslim. Kaya isa mga mag-ingat tayo lalo na sa ating kalusugan. Tingnan yung mga taong palaisip na sobra-sobra, nagkakasakit lalo. Narinig ko nga, nagkakaroon ng cancer sa utak. Subhanallah. Kasi nga, sobrang pag-iisip eh. Kaya minsan mga umupo sa mga opisina, lalo silang may napapagod. Sobra pa sa nagtatrabaho sa construction. Kasi isip nila, yun ang gumagana. Kaya mag-ingat mga mahal kong mga kapatid. Lalo na sa mga problema. Kapag ang iba sa sobrang paggunita nila sa mga masasakit na mga karanasan nila, mustaan. Doon makikita mo patuloy, okay lang, nasasaktan ka sa iyong karanasan. Pero dapat isang beses lang, o kaya 2 beses lang, o kaya 3 beses lang. Hindi, patuloy ka pa rin nasasaktan. At lalo mong dinaramdam. Patuloy, subhanallah, hindi. Ganun ang mga Muslim. Kasi lalo na merong nabanggit sa hadith, mga kapatid, sabi dito, at kapag dinatnan ka ng isang pangyayari, ay huwag mo talagang sasabihin, kung ginawa ko iyon, ay marahil naging ganun. Subalit iyong sabihin, pagtatakda ng Allah, qadarallah,
Wa ma syaa fa'ala. Pagtatakda ng Allah at anumang kanyang naisin ay kanyang gawin dahil ang salitang kung ay sadyang nagbubukas sa gawain ng Satanas. Isinalaysay ni Muslim. Kaya napakaganda ng pagkasabi dito. Kaya alhamdulillah, at isa sa mga tayo rin bilang Muslim, kapag tayo po ay magkwento, wag mong labisan. Kasi ang mga tao, kawawa masyado na mag-iisip pa sila ng mas malalim. Kwentuhan mo sila ayon sa kanilang kalagayan. Meron nga ditong hadith, meron nga ditong kwento, mauquf. Sabi dito na inulat ni Ali radhiyallahu anhu sa isang pahayag na inuugnay sa kanya. Mauquf. Magsalita kayo sa mga tao sa paraang naiintindihan nila. Nais ba ninyong pagpapabulaanan ang Allah at kanyang mensahero? Nabanggit sa Bukhari. Kaya napakalinaw to. Huwag mong pasubrahan kasi baka magkaroon pa ng fitna. Maguguluhan pang kanyang pag-iisip. Kaya, tingnan yung iba, sa sobrang pag-iisip nila, nagiging bid'a na eh. Kasi, lahat ng mga galaw niya, may hadith na, subhanallah. Lahat ng mga niya, ang nabanggit na, i-explain niya pa ng mas malalim, tuloy, nagiging bid'a ng kanyang mga pinagsasabi. Kasi nga, kung anong nakasaad sa hadith, malinaw naman, huwag mo nang ipaliwanag. Malinaw eh. Ang iba kasi malinaw na, ipapaliwanag. Ang pinapaliwanag, ang mga hindi nauunawaan, mga malabo, yun ang ipapaliwanag mo. Tingnan niyo mga hindi Muslim. Ang Diyos iisa, ipapaliwanag pa talaga nila. Kaya tuloy, naging malabo. Ang Diyos isa, pero mayroong 3 persona. Anong klaseng pagpapaliwanag yan? Malinaw, wag mo nang i-explain masyado. Kaya tuloy naligaw sila, mga kapatid. Alhamdulillah tayo mga Muslim, isa ang Diyos. Doon lang tayo. Wag mo nang ipapaliwanag pa. Isa-isa. Yun ang bunga ng sobrang pag-iisip. Labis yun sa pag-iisip. Na nagdulot sa kanila ng kapahamakan at pagkaligaw dito sa mundo. Kaya, alhamdulillah, inutusan lang tayo ng magpasakop. Magpasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ganun ang yung ginawa, Allahu Akbar. Hindi ka mapabilang sa mga mawawasak. Kasi nga, ang mga nauna, hindi sila nagpasakop. Bagkus ang ginawa nila, sinobrahan pa nila ang pagtatanong at pagsasalungat. Hindi lang pagtatanong. Ang pagtatanong kasi dapat meron kang matutunan. Ang kanila hindi. Ang kanilang pagtatanong may kaakibat na pagsasalungat. Kaya tuloy, pinarusahan sila at nawasak sila. Kaya, mga kapatid, tapos ito pang bilang panghuli, ang tao po kapag lumalabis sa pag-iisip, ay naiiba po ang kanyang pag-uugali. Naiiba talaga. Ang iba pa, nagiging weird. Kasi nga, kapag magkwento siya, sobrang weird talaga eh. Magkwento siya, talaga, detalyado, na hindi naman angkop sa kanyang kausap. Kung magkwento ka ng sobrang detalyado, dapat mayroong kalibil mo rin. Hindi mo kalibil tapos i-detalyado mo talaga. Kaya nag-iba talaga ugali mo. Kaya alhamdulillah, sana meron kayo na pulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.